Sandro Marcos idinawit ni Tumbado sa korupsyon sa LTFRB. Si Jeff Tumbado, ang dating empleyado ng LTFRB, na inakusahan si suspended LTFRB Chairman Chofilo Guadis na sangkot sa katiwalian, ay sinipi ng contempt ng isang House of Representatives panel. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, iminungkahi ni Sagip Representative Rodante Marcoleta na i-contempt si Tumbado matapos niyang baguhin ang ilan sa kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga mambabatas. I don't believe na siya lang ang ang sarili niya yun. I mean, may instruction din from higher ups. Magkano usapan dito 5 billion? Ang congressman na sinabi ni Atty. Guadis sa iyo na kasama sa 5 million transaction. At yung dalawang congressman na yon, Congressman Sandro Marcos and this representation, Congressman Romeo M. And the allegations or accusations you have stated in media generally were the following. 1.5 million is paid in exchange of approval of franchise, securing routes and special permits. Tama po ba na sinabi niyo yun? 5 million pala. Hindi 1.5 million. Yes, Your Honor. And sinabi mo rin doon na corruption would reach DOTR and Malacanang. Tama rin po? Yes, Your Honor. And then sinabi mo rin na dalawang congressmen ang involved. Wala po ako natatandaan na sinabi ko may mga involved na congressmen, Your Honor. Ang sinabi mo doon sa interview, sinabi sa iyo ni Atty. Guadis that 2 congressmen were also in on the collection of 5 million from transactions such as the opening of new routes or franchisers. Sa GMA News yan. No, Your Honor. Hindi po na-miss lang po ako. Anong na-miss? Could you please clarify? Na-misinterpret lang po ako Hindi sa mo sinabi. sinabi o na-misinterpret ka? Na-misinterpret po nila. So, ibig sabihin, Wala. ano ang binanggit mo? Ako ang hahabol sa iyo, iho. Kasi, according to Madam Maki Pulido, tinawagan niya ako nung araw na yon. At sinasabi na merong dalawang congressmen na sinabi ni Atty. Guadis sa iyo na kasama sa 5 million transaction. At yung dalawang congressmen na yon, huwag na kayong magbulan dalawa. Baka mamaya pag-untugin pa rin dalawa yung ulo eh. Your Honor, wala po. Ang dalawang congressmen na yun allegedly were or are Congressman Sandro Marcos and this representation, Congressman Romeo M. Acop. Iho, I have been in the service, public service for less than 50 years. Ang kaso ko lang ay double at multiple murder. Walang corruption. Your Honor, hindi ko po kayo iniugnay sa korupsyon. Wala po akong sinasabi sa salaysay ko. Tinatanong nga kita eh. Wala po. Wala po, Your Honor. Yun yung sinabi ni Miss Maki Pulido. Wala po. Tinanong niya ako ang sinagot ko sa kanya, hindi ko pa nakikita yung clip na yan at wala pang statement si Mr. Affidavit si Mr. Tumbado. Dahil kung hindi, sa korte kami magkikita. Oo, kasi kung kasama po kayo, kasama po din sa recantation ko po yung pangalan ninyo, tsaka ni Kong Marcos. So, in other words, hindi totoong sinabihan ka ni Atty. Guadis na may kasamang dalawang congressmen sa collection ninyo ng 5 million from monthly from transactions such as the opening of new routes on franchises. Kasi kino-quote ko yung GMA News Online. Iho. Dito. Baka kala mo, hindi ako naghahanda ng ganitong mga hearing. Pinaghahandaan ko kung paano kita didiktikin. Your Honor, wala po talaga. Wala. So, Atty. Guadis, wala ka bang sinabing ganun? None, Your Honor, and with the permission of the chair, may I issue a clarificatory statement on how he came to LTFRB?
because I did not really personally bring him. He was recommended to me by a very close friend. That's why I took him in as an executive assistant. Kasi nakalagay dito sa sa affidavit niya. Yes, Your So, Honor. lesson learned, attorney. Huwag kang maniwala sa close friend mo. Naniwala po kayo kaya tuloy nadala nyo. Ngayon na nangyayari na ito. May I further say just for 1 minute, Your Honor? When I was in the LTO, I have a communications team. When I was transferred to LTFRB, I was looking for an executive assistant. And that person who used to head my communications team in LTO endorsed him. And I value the endorsement of that person. That's why I took him in. Not because I know him, but because of the person endorsing him. And for that, I took him in as my executive assistant. That is for the record, Your Honor. Thank you. And for the record, iuulitin ko. Hindi ako nagkakaso sa 40-year service ko sa Philippine Constabulary, Philippine National Police ng kasong corruption. During the time of then President Fidel Ramos, pinag-submit din kami ng courtesy resignation. I only submitted a one-line courtesy resignation. At hindi na ako na-interview kasi walang bahid yung record ko sa corruption Iho. Pero kung tatanungin mo kung anong mga kaso ko, multiple murder lang naman. Dahil sa Kuratong Balileng, kinasuhan ako noong 1995, na-quit ako noong 19 years thereafter. Second term na akong congressman by the Supreme Court. Iho. Now, may binabanggit na text messages na sinasabi ninyo, splices. When you say splices, would you, ibig bang sabihin nun, it does not exist, Mr. Tombado? Yung binigay sa iyo na kopya ng mga text messages, naka-flash din dito kanina. Your Honor, gawa-gawa ko lamang po yun. Gawa-gawa mo yung text messages na yon. Papunta kanino? Kay Chairman po. Kay Chairman Guadis. Gawa-gawa mo. Paano mo ngayon mapapaniwala kami at ang publiko na meron kang sinasabi mong totoo na nasabi mo na at meron ka rin sinasabi, nasabi na, sasabihin mo ngayon, hindi totoo? Nalito po lang ako kanina sa tanong, Your Honor. Ilan taong ka na ba? 47. 47. Ilan ang anak mo? Isa. Isa? Opo. Ilan ang asawa? Isa lang. Isa. Hindi ka nga nalilito Di ba? Ang galing mo sumagot Tapos ngayon sasabihin mo, nalilito ka sa mga statement mo? Ano? Huwag mo kaming palusutan rito. Kasi yung 10 days mo, dadagdagan ko uli ng 10 days Ha? Don't ever think na ako'y nagbibiro dito. Alam na mga kasamahan ko, hindi ako nagbibiro talaga pag hearing. Yung binabanggit na sa messaging, sa splice na sinasabi mo ay 7 cooperatives of UV Transport in Region 3, 105 units changed from high age to high roof in the amount of 10 million. Hindi rin totoo ito? Gawa-gawa mo? Ano? Uy, hindi ka nakikinig sa akin Sagutin mo ako. Totoo ba ito?
Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. Okay. Alam mo, Mr. Chair, bibigay ka rin pala eh. Mr. Chair, may I be recognized? Sandali lang, Attorney Guades. You are invoking your right to remain silent. Dahil yun ang kwan ng iyong lawyer. Eh kasi iho, sa tingin ko bilang investigador, kasama ka rito eh. Ha? For all intents and purposes, kasama ka rito sa katarantaduhang ito. You're equally guilty kung meron mang guilty sa LTFRB. Nandun ka na eh. Kasama ka. Sumama lang ang loob mo, sabi nga ng ibang kasamahan ko rito, nagka-onsehan. Kaya ka kumakanta eh. Iho, huwag kang umiti. Dahil banda-banda ron, mabubura yung ngiti mo na yan. So, ito rin. Meron din sa messaging na yon, galing din sa'yo, RDCJ and Grab operators, 27 units, 810,000. Would you also invoke your right to remain silent, Mr. Tumbado? Yes, Your Honor. Yes. Sino itong RDCJ? Mr. Tumbado, sagutin mo ko. Your Honor, sa pagkakalam ko siya po yung pangalan, pero Ikaw nagpadala nito eh. Di ba? Yes. Sinabi mo lang kanina. Di alam mo. yes, Your Honor. Oh. Sino? Si RD Marbella po. Sino nga? Si RD Marbella po. Anong pangalan? Ano yung C? Carl siya. Hindi mo nga tinitingnan mo yung pangalan niya eh. Hindi mo ka rin sigurado Hindi po eh. po kasi siya malimit po Pero sa office. RDCJ, bakit? Ito ba ang tawagan ninyo doon sa LTFRB? Yung mga operators po, tawag sa kanya RDCJ. Ng Region 3. Region 3. So, you also invoke your right to remain silent. Ha? Yes, Your Honor. Yung SV3, sino yun? Nandun din sa messaging mo. SV3. S, Sierra, V, Vista, 3. Sino yun? Operator din po. Operator Yes. ng Transport cooperative po sa Muntinlupa. sa Muntinlupa. Paano mo siya kilala? Lumapit po siya sa akin yung may press conference noon, yung Press conference saan? yung nagpa-press con po ang Magnificent 7 noon, way back po. Doon mo siya nakilala. Yes, tinawag niya, kinalabit niya ako. Tapos humingi po siya ng assistance sa akin kung pwede daw po makalapit kay chairman. Ang tagal na daw po silang nagfa-follow up sa mga papel nila hanggang ngayon, hindi pa nila nakukuha. So, kung maaari po daw na samahan ko po sila, matulungan para mailapit kay Chairman Guadis yung kanilang mga grievances, yung kanilang mga problema sa papel. Yung SB3, yung message na nakalagay doon sa binigay namin kopya sa iyo. SB3, open and close parenthesis, given the first package. Anong ibig sabihin nun? Mag-i-invoke ka uli. Honor. Ha? Yes, Your Honor. I invoke my... You asked your lawyer, bakit ka nag-i-invoke ng right to remain silent mo? Ikaw ba itatamaan? Tanungin mo yung lawyer mo. Otherwise, kailangan mo sagutin. Kung hindi mo sasagutin, I will cite you in contempt. Yes. Hindi ka naman maapektuhan dito eh, sa tingin ko. Maapektuhan ka ba? Abogado itong kausap mo, iho. Investigador pa. Sagutin mo. Yes, Your Honor. Tinanong mo na abogado mo? Ikaw ba ay tatamaan nito kung magsasalita ka? If cases are going to be filed?
Yes, Your Honor. I invoke my rights to remain silent. So, when you invoke your right to remain silent, kasama ka rito. Kasi kung may kakasuhan kami, makakasama ka. Tanong mo yung abogado mo. Ha? Yes or no? Yes, Your Honor. So, in other words, kasama ka sa lahat ng transaction na ito na nababanggit sa pagbabayad ng 10,810,000 at saka doon sa SB3 given the first package. Kasi in these three incidents, you invoke your right to remain silent. And you can only invoke your right to remain silent kung tatamaan ka. Kung hindi ka naman tatamaan, why should you invoke your right to remain silent? Your Honor, yung 10 million, hindi po nag-materialize po yan. Hindi, kinukonfirm mo lang na may nangyaring ganyan. Ikaw naman. Nilalapit pa lang po nila. Wala pa pong involved. That's your allegation. Kasi, why would you invoke your right to remain silent? Bakit mo invoke yung right to remain silent mo kung hindi naman pala nag-materialize? Paano ka kakasuhan? Ikaw naman, no? Iho. Okay? Next, meron kang charges na in-air sa media noong October 9. Nirecut mo 2 days thereafter. Tapos, when you appeared sa CNN Philippines in October 20, nag-appear ka ba ron?